Hi kids! Welcome to Teacher Beth Class TV. Makabansa 3, Summative Test Reviewer, 4th Quarter. Narito ang mga aralin. Aralin 1, Pagiging Aktibong Pilipino. Aralin 2, Papel ng Pagiging Aktibong Pilipino sa Tahanan, Paaralan at Komunidad. Aralin 3, Pagiging Aktibo at Responsableng Batang Pilipino, pagsasakatuparan ng Panatang Makabayan. Aralin 1, Pagiging Aktibong Pilipino. Lagyan ng check kung ang sitwasyong nakalahad ay nagpapakita ng pagiging aktibong Pilipino. X naman kung hindi. Maaari mo ring gawin ang pagsasanay na ito sa iyong kwaderno. Bilang 1, alam ni Jamie ang karapatan niya sa edukasyon, kaya naman natutuwa siya na nakapapasok siya sa paaralan para matuto. Check. Bilang 2, magdiriwang ng anibersaryo ng kanilang bayan ang komunidad ni na Hans. Nakibahagi sila at ang buong pamilya niya sa pagdiriwang. Check. Bilang 3, nakita ni Sabrina na naglilinis ng sala ang nanay niya. Ipinagpatuloy niya lang ang paglalaro ng video game sa kanyang tablet. X. Bilang 4, malayo sa kinatatayuan ni Lily ang tamang tawiran. Naisip niyang sa tapat na lang kung saan siya nakatayo ngayon tumawid para hindi na siya maglakad ng malayo. X. Bilang 5, si Juliana ay nag-aaral ng mabuti upang makatulong sa kanyang pamilya at bansa. Check. Bilang 6, sumama si Johan sa pamimili ng nanay niya. Pinili nilang bilhin ang mga pagkain at gamit na gawa sa ating bansa. Check. Bilang 7, ang magkakaibigang Ana, Karen at Nina ay nagmamalasakit sa kanilang kapwa at tumutulong sa mga nangangailangan. Check. Si Zia ay nagkakalat ng maling impormasyon sa social media. X. Bilang 9, ang pamilya Reyes ay hindi sumusunod sa mga alituntunin ng kanilang barangay. X. At bilang 10, ang magkakapatid na sina Julie, Julia at Jules ay tumutulong sa paglilinis ng kanilang barangay. Check. Kilalanin ang tinutukoy ng bawat pahayag. Maaari mo ring isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagiging responsable sa tahanan? A. Paglalaro buong araw. B. Pag-aaral lamang kapag may pagsusulit. C. Pagtulong sa gawaing bahay. D. Pagsuway sa magulang. Ito ay C. Pagtulong sa gawaing bahay. Ano ang ibig sabihin ng pakikilahok? A. Pagiging aktibo sa mga gulo. B. Pagiging bahagi ng mga gawain. C. Pagiging sunod-sunuran. D. Pagiging mapag-isa. Ang tamang sagot ay B. Pagiging bahagi ng mga gawain. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagiging mapagmalasakit? A. Pangungutya sa kapwa. B. Pagdadamot sa gamit. C. Pagtulong sa nangangailangan. D. Pagiging inggitero. Ang tamang sagot ay C. Pagtulong sa nangangailangan. Ano ang kahalagahan ng pagsunod sa batas? A. Para makulong. B. Para magkaroon ng kapayapaan. C. Para maging sikat. D. Walang kahalagahan. Ito ay B. Para magkaroon ng kapayapaan. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagiging makabayan? A. Magpuna sa sariling bansa.
B. Pagbili ng imported na produkto. C. Pagmamahal sa sariling kultura. D. Paglipat sa ibang bansa. Ito ay C. Pagmamahal sa sariling kultura. Ano ang isa sa mga karapatan ng bawat Pilipino? A. Karapatang magnakaw. B. Karapatang manakit ng iba. C. Karapatang magkaroon ng edukasyon. D. Karapatang maging tamad. Ang tamang sagot ay C. Karapatang magkaroon ng edukasyon. Bakit mahalagang malaman ang ating mga karapatan? A. Para may maipagyabang. B. Para hindi tayo maabuso. C. Para maging mayabang. D. Walang dahilan. Ang tamang sagot ay B. Para hindi tayo maabuso. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagpapahalaga sa kalikasan? A. Pagtatapon ng basura kahit saan. B. Pagpuputol ng mga puno. C. Paglilinis ng kapaligiran. D. Pagsusunog ng basura. Ito ay C. Paglilinis ng kapaligiran. Ano ang dapat gawin kapag may nangangailangan ng tulong? A. Magkunwari na walang nakita. B. Tumawa at pagtawanan sila. C. Mag-alok ng tulong. D. Umiwas at lumayo. Ang sagot ay C. Mag-alok ng tulong. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagiging disiplinado? A. Pagiging huli sa klase. B. Pagsunod sa mga patakaran. C. Pagiging magulo. D. Pagsuway sa nakatatanda. Ito ay B. Pagsunod sa mga patakaran. Nakita mo na may nasusunog na bahay sa inyong lugar. Ano ang gagawin mo? A. Tatawagan ang bumbero. B. Magtatago at matatakot. C. Panonoorin ang sunog. D. Hahayaan ko lang itong masunog. Ang tamang sagot ay A. Tatawagan ang bumbero. May nakita kang nagtatapon ng basura sa ilog. Ano ang gagawin mo? A. Sasawayin at ipapaliwanag ang epekto ng kanilang ginagawa. B. Gagayahin ko rin siya sa ilog na rin ako magtatapon. C. Magkukunwari na walang nakita. D. Hahayaan ko siya kung saan nais niyang magtapon. Ang tamang sagot ay A. Sasawayin at ipapaliwanag ang epekto ng kanilang ginagawa. Inutusan ka ng iyong magulang na bumili sa tindahan. Nakita mo na sobra ang sukli na ibinigay sa iyo. Ano ang gagawin mo? A. Hindi na lamang sasabihin. B. Ipagbibili ang sobrang sukli. C. Isasauli sa tindera ang sobrang sukli. D. Ibibili ng candy ang sobrang pera. Ang tamang sagot ay C. Isasauli sa tindera ang sobrang sukli. May nakita kang bata na umiiyak dahil nahiwalay siya sa kanyang magulang habang namimili. Ano ang gagawin mo? A. Lalayo at magkukunwari na walang nakita. B. Dadalhin sa pulis o barangay tanod. C. Pagtatawanan ang bata. D. Hahayaan lang umiyak. Ito ay B. Dadalhin sa pulis o barangay tanod. Bukas ay may mahaba kayong pagsusulit. Sinabihan ka ng iyong ina na mag-aral ng iyong aralin. Ano ang gagawin mo? A. Hindi na lang ako mag-aaral. B. Kunwari ay hindi ko narinig si nanay. C. Maglalaro muna ako bago mag-aral. D. Mag-aaral ako ng aking aralin kahit hindi sabihin ni nanay. Ito ay D. Mag-aaral ako ng aking aralin kahit hindi sabihin ni nanay. Nalaman mo na ang kapitbahay mo ay nagkakalat ng maling impormasyon online. Ano ang gagawin mo? A. Magpapakalat din ako ng maling impormasyon. B.
Itatama ang maling impormasyon at magbabahagi ng tama. C. Hindi papansinin. D. Makikipag-away sa nagkakalat ng maling impormasyon. Ang tamang sagot ay B. Itatama ang maling impormasyon at magbabahagi ng tama. May proyekto sa paaralan na kailangan ng tulong ng bawat mag-aaral. Ano ang gagawin mo? A. Hindi ako makikialam sa proyekto ng paaralan. B. Magrereklamo sa proyektong ginagawa. C. Tutulong sa proyekto sa abot ng aking makakaya. D. Ipagagawa sa iba ang aking parte. Ang tamang sagot ay C. Tutulong sa proyekto sa abot ng aking makakaya. Nakita mo na may nasirang kagamitan sa inyong komunidad. Ano ang gagawin mo? A. Sisirain palalo. B. Magkukunwari na walang nakita. C. Ipagbibigay alam sa kinauukulan. D. Hahayaan lang na masira. Ang tamang sagot ay C. Ipagbibigay alam sa kinauukulan. May dayuhan na nagtatanong tungkol sa kultura ng Pilipinas. Ano ang gagawin mo? A. Hindi papansinin. B. Bibigyan ng maling impormasyon. C. Ipagmamalaki ang kultura ng Pilipinas at sasagutin ang kanilang tanong. D. Sasabihing hindi ko alam. Ito ay C. Ipagmamalaki ang kultura ng Pilipinas at sasagutin ang kanilang tanong. Bilang mag-aaral, paano ka magiging aktibong Pilipino? A. Hindi sasali sa gawain. B. Makikilahok at tutulong. C. Manonood lamang. D. Hindi na lamang ako papasok sa paaralan. At ang tamang sagot ay B. Makikilahok at tutulong. Aralin 2. Papel ng pagiging aktibong Pilipino sa tahanan, paaralan at komunidad. Lagyan ng check kung ang tauhan ay nagsasagawa ng tungkulin bilang aktibong Pilipino. Lagyan naman ng X kung hindi. Maaari mo ring gawin ang pagsasanay na ito sa iyong kwaderno. Bilang 1, nakita ni Marie na may nahulog na papel sa sahig ng silid-aralan, kaya agad niya itong pinulot at itinapon sa tamang basurahan. Check. Bilang 2, si Bong ay nakinig sa paliwanag ng kanyang kaklase at mahinahong kinausap ito upang maayos ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Check. Bilang 3, kahit alam ni Ken na bawal maglaro sa gitna ng kalsada, doon pa rin siya nakikipaghabulan sa kanyang mga kaibigan. X. Bilang 4, tuwing gabi, malakas magpatugtog si Carlo ng videoke kahit oras na ng pahinga ng kanilang mga kapitbahay. X. Bilang 5, si Mia ay tumutulong sa kanyang nanay sa pag-aalaga ng kanyang nakababatang kapatid bago gumawa ng takdang aralin. Check. Bilang 6, nakilahok si Ben sa pagtatanim ng puno sa kanilang barangay bilang bahagi ng programang pangkalikasan. Check. Bilang 7, si Sheila ay bumoto ng maayos sa eleksyon ng Supreme Pupil Government matapos kilalanin ang mga kandidato. Check. Si Anton ay kumopya ng sagot sa pagsusulit dahil ayaw niyang mahirapan. X. Bilang 9, nakita ni Dan na inaasar ang kanyang kaklase ngunit nakitawa lamang siya at hindi ito pinigilan. X. At bilang 10, nang mapagalitan, sumigaw at nagdabog si Nico sa loob ng kanilang bahay. X. Kilalanin kung ang mahalagang papel ng aktibong batang Pilipino ay nangyayari sa tahanan, paaralan o komunidad.
Maaari mo ring isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Bilang isa, si Via ay tumutulong sa paghuhugas ng pinggan at pag-aayos ng higaan. Tahanan. Bilang dalawa, si Hans ay nakikinig ng mabuti sa guro habang nagtuturo. Paaralan. Bilang tatlo, ang buong mag-anak ay nakilahok sa clean-up drive sa kanilang barangay. Komunidad. Bilang apat, si Kian ay tumutulong magpakain ng mga alaga nilang hayop. Tahanan. Bilang lima, binabati ni Jamie ang kapitbahay nilang si Aling Selly kapag nasasalubong niya. Komunidad. Bilang anim, kapag dumarating ang magulang ay agad sumasalubong at nagmamano si Lester. Tahanan. Bilang pito, ako ay mabuting kapitbahay at umiiwas sa pakikipag-away. Komunidad. Bilang walo, si Lisa ay nagpapakita ng paggalang sa mga guro at iba pang kawani ng paaralan. Paaralan. Bilang siyam, ang bata ay nagpapakita ng pagmamahal at pag-aaruga sa mga kapamilya. Tahanan. Bilang 10, ang magkapatid ay sumusunod sa oras ng pagkain at pagtulog na itinakda ng magulang. Tahanan. 11, tayo ay dapat sumunod sa mga patakaran ng barangay tulad ng tamang pagtatapon ng basura. Komunidad. 12, si Jennifer ay magalang sa magulang at nakatatandang kapatid. Tahanan. At 13, kapag ang oras ay nasa ika-10 na ng gabi, ay tumitigil na kami sa pagbibidyoke. Komunidad. Aralin 3. Pagiging aktibo at responsableng batang Pilipino. Pagsasakatuparan ng panatang makabayan. Kilalanin ang mahalagang impormasyong kaugnay ng panatang makabayan. Piliin ang tamang sagot. Maaari mo ring isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Ano ang pangunahing mensahe ng panatang makabayan? A. Ipakita ang pagmamahal sa bayan. B. Paunlarin ang ekonomiya ng bansa. C. Isulong ang pag-aaral ng matematika at agham. Ang tamang sagot ay A. Ipakita ang pagmamahal sa bayan. Ano ang kilos na nagpapakita ng panunumpa? A. Pagtataas ng kanang kamay. B. Pagtingin ng tuwid sa watawat. C. Pagtahimik at paghinto sa ginagawa. Ang tamang sagot ay A. Pagtataas ng kanang kamay. Aling batas ang nagtatakda ng paggamit ng panatang makabayan bilang bahagi ng flag ceremony sa mga paaralan? A. Republic Act No. 1075. B. Republic Act No. 1125. C. Republic Act No. 1265. Ang tamang sagot ay C. Republic Act No. 1265. Anong taon ipinatupad ang batas na isinagot mo sa tanong na nasa itaas? A. 1950. B. 1955. C. 1965. Ito ay B. 1955. Ang pagiging tapat sa salita at sa gawa ay nagpapakita ng anong pagpapahalaga na kaugnay ng panata? A. Katamaran. B. Katapatan. C. Kaiinggitan. Ito ay B. Katapatan. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagtupad sa tungkulin bilang batang Pilipino? A. Pag-iwas sa responsibilidad.
B. Paggawa ng takdang aralin sa tamang oras. C. Pagliban sa klase ng walang dahilan. Ito ay B. Paggawa ng takdang aralin sa tamang oras. Anong ahensya ng gobyerno ang responsable sa pagpapabigkas ng panatang makabayan sa mga bata sa paaralan? A. Department of Education o DepEd. B. Department of Social Welfare and Development o DSWD. C. Department of the Interior and Local Government o DILG. Ito ay A. Department of Education or DepEd. Ano ang pangunahing layunin ng pagbigkas ng panatang makabayan sa paaralan? A. Upang matapos agad ang flag ceremony. B. Upang ipakita ang katapatan at pagmamahal sa bansa. C. Upang makapaglaro pagkatapos. Ito ay B. Upang ipakita ang katapatan at pagmamahal sa bansa. Bakit mahalagang maunawaan ang kahulugan ng panatang makabayan? A. Para masabi lamang ito. B. Para maisabuhay ang mga pangako. C. Para matapos agad ang programa. Ito ay B. Para maisabuhay ang mga pangako. Ano ang dapat gawin kapag binibigkas ang panatang makabayan? A. Makipagkwentuhan sa katabi. B. Tumayo ng maayos at magbigay galang. C. Umupo sa gilid. Ito ay B. Tumayo ng maayos at magbigay galang. Ano ang ipinapakita ng mag-aaral na taimtim na bumibigkas ng panata? A. Pagiging makasarili. B. Paggalang at pagpapahalaga sa bayan. C. Pagmamadali. Ang tamang sagot ay B. Paggalang at pagpapahalaga sa bayan. Alin sa mga sumusunod ang hindi kaugnay ng panatang makabayan? A. Pagtupad sa tungkulin. B. Pagmamahal sa bansa. C. Panonood ng telebisyon buong araw. Ang sagot ay C. Panonood ng telebisyon buong araw. Ano ang dapat maramdaman ng isang mag-aaral habang binibigkas ang panatang makabayan? A. Pagmamalaki bilang Pilipino. B. Pagkahiya. C. Pagkainip. Ang tamang sagot ay A. Pagmamalaki bilang Pilipino. Ano ang kaugnayan ng panatang makabayan sa pang-araw-araw na buhay ng mag-aaral? A. Gabay ito sa wastong asal at responsibilidad. B. Para lamang sa flag ceremony. C. Wala itong kinalaman sa buhay. Ang tamang sagot ay A. Gabay ito sa wastong asal at responsibilidad. Ang paggalang sa watawat habang binibigkas ang panata ay nagpapakita ng A. Pagiging makabayan. B. Pagiging pasaway. C. Pagiging makasarili. Ito ay pagiging makabayan A. Kailan karaniwang binibigkas ang panatang makabayan? A. Bago umuwi. B. Pagkatapos awitin ang lupang hinirang. C. Bago mag-recess. Ito ay B. Pagkatapos awitin ang lupang hinirang. Ano ang tamang kilos habang binibigkas ang panata? A. Nakaupo ng tahimik. B. Nakataas ang kanang kamay. C. Nakayuko. Ito ay B. Nakataas ang kanang kamay. Ano ang ipinapakita kapag sumusunod sa tuntunin ng paaralan? A. Katamaran. B. Disiplina. C. Pagmamalaki. Ang tamang sagot ay disiplina B. Ano ang ibig sabihin ng pagiging marangal? A. Laging nananalo. B. Mayaman. C.
tapat at gumagawa ng tama. Ito ay C, tapat at gumagawa ng tama. Hindi nangopya si Paulo sa pagsusulit kahit nahihirapan siya. Ano ang kanyang ipinakita? A. Katapatan, B. Katamaran, C. Pagiging makasarili. Ito ay katapatan A. Sumali sila sa clean-up drive sa kanilang barangay. Anong linya ng panata ang kanyang isinasagawa? A. Naglilingkod, B. Naglalaro, C. Nagpapahinga. Ito ay A. Naglilingkod. Pinili ni Maria ang masustansyang pagkain kaysa junk food. Ano ang kanyang pinapahalagahan? A. Pagiging malakas, B. Pagiging tamad, C. Pagiging maluho. Ito ay A. Pagiging malakas. Pinagsabihan si Lily ng kanyang magulang na mag-aral muna bago maglaro, at siya ay sumunod. Ano ang kanyang ginawa? A. Diringgin ang payo ng magulang. B. Hindi sumunod. C. Nagalit. Ito ay A. Diringgin ang payo ng magulang. Nag-aaral ng mabuti si Leia upang maging guro balang araw. Ano ang kanyang isinasakatuparan? A. Pag-aalay ng pangarap sa bayan, B. Pagiging tamad, C. Pagiging makasarili. Ang tamang sagot ay A. Pag-aalay ng pangarap sa bayan. Nagpasalamat si Tim sa Diyos bago magsimula ang klase. Anong bahagi ng panata ang kanyang isinasagawa? A. Nananalangin, B. Naglalaro, C. Nagpapahinga. Ito ay A. Nananalangin. Ano ang ibig sabihin ng tutuparin ko ang tungkulin? A. Hindi gagawin ang responsibilidad. B. Gagampanan ang responsibilidad bilang mamamayan. C. Magtatago sa tungkulin. Ang tamang sagot ay B. Gampanan ang responsibilidad bilang mamamayan. Ito ay isa sa dalawang pambansang panunumpa ng Pilipinas. A. Bayang Magiliw, B. Lupang Hinirang, C. Panatang Makabayan. Ito ang C. Panatang Makabayan. Ano ang dapat gawin kung mahal mo ang Pilipinas? A. Sirain ang kalikasan, B. Tumulong sa komunidad, C. Magkalat. Ang tamang sagot ay B. Tumulong sa komunidad. Tukuyin ang taon ng mahalagang pagbabago sa Panatang Makabayan. Ang mga taong pagpipilian ay 1935, 2001, 2023, 2020. Ang salitang nagdadasal ay ginawang nananalangin. Ito ay taong 2023 o 2023. Isinalin ito mula sa Ingles. Ito ay taong 1935. Pinaikli at ginawang mas simple ang mga salita. Ito ay taong 2001. Tukuyin ang kahulugan ng mga linya ng Panatang Makabayan na nakasulat sa Hanay A. Piliin ang sagot mula sa mga nasa Hanay B. Isulat ang letra ng tamang sagot sa unang hanay. Maaari mo ring gawin ang pagsasanay na ito sa iyong kwaderno. Narito ang mga linya ng Panatang Makabayan at ang kanilang mga kahulugan. Alamin natin kung tama ang iyong mga sagot. Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi. Ang tamang sagot ay F. Mahal natin ang ating bansa dahil dito tayo isinilang. Ito ang tahanan ng ating pamilya. Kinukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
Ang tamang sagot ay E. Ang bansa, pamilya at paaralan ay gumagabay upang tayo ay maging mabuting tao. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Ang tamang sagot ay D. Ang pakikinig at pagsunod sa magulang ay paraan ng pagiging mabuting Pilipino. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Ang tamang sagot ay A. Ang disiplina sa paaralan ay paghahanda sa pagiging responsableng mamamayan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nananalangin ng buong katapatan. Ang tamang sagot ay C. Magsunod sa batas, magbahagi ng kaalaman, mag-aral ng mabuti at humingi ng gabay sa Diyos. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas. Ang tamang sagot ay B. Handa tayong magsikap at maglingkod para sa ikauunlad ng bansa. Thank you for joining me. Let's learn, play, and grow together. Teacher Beth Class TV. Subscribe, like, and share. Thank you.